po, ang pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag na car loan. Yun. Ano nga bang implication or impact sa atin kapag bumili tayo ng sasakyan? Ito ba ay necessity o gusto mo lang? Or ito ba ay itatawag nating asset or liability. So, madali lang siguro kung iba kasi ang dating pag mayroon kang sasakyan, di ba? Siguro depende yan sa gamit mo kung sulit ba talaga ang pagbili mo ng sasakyan. Kasi po yan, ang sasakyan, ang alam natin, no? Hindi naman natin inagkakaila na ang pinakamababang tubo niyan sa total amount niyan ay 2% per month, kasi yung mga dealer ng sasakyan ay naka-bank financing yan, almost may mga partnership ng bangko yan. So yung 800,000, so pag binayaran mo yan ng 5 years, so aabot yan ng 1,000,000 mahigit. So after 5 years, ano ba ang magagawa sa iyo ng sasakyan? Kung sasakyan ang kinuha mo, ito ba ay matatawag mo bang asset yun? So, in short, ang asset ay nagbibigay income, papasok. Yung liabilities naman ay binabayaran natin. So, yun lang ang pagkakaiba ng asset and liabilities. Wala nang maraming definition sa tulad natin. No? Huwag na natin palalimin masyado. So, unlike kung bibili ka ngayon ng asset, after 5 years, meron kang 1,000,000. O kung sasakyan, after 5 years, meron kang sasakyan. So, ano ba yung pagkakaiba? Kayo na ang maghusga kung yung 1,000,000 after 5 years, sasakyan versus 1,000,000. Ano ba ang magiging tulong sa atin na sa tulad nating mababang level? Sabihin natin, hindi naman mababa, middle class or lower middle class or middle class or upper middle class. Yun po. Pero kung yung sasakyan naman talaga ay kung kukunin mo ng hulugan, mas ang balik sa iyo, mas doble. For example, kung sa common na sasakyan, ang pinakamababang niyan, mga maliliit na makina, pinakamababang monthly mo ay 15 hanggang 18. Kung yung amount na yon sa isang buwan ay kayang tumbasan kayang ibalik yun sa iyo, pwede, di ba? Tulad ng iba, yan ang sumusugal, ginagawang pasayruhan, which is kolorom. So sumusugal sila doon na which is halos nakukuha naman yung monthly 30,000. Pag kumuha ka ng Grandia ay 30,000 a month for 5 years. At pilit naman nilang nakukuha yung 30K panghulog. So after 5 years, so bayad na nga naman sila. Pero ang masakit lang, ang laki ng sugal mo talaga. Sumusugal ka ng milyon. Yun po ang... So, simpleng mathematics lang ang kailangan natin dito. Huwag na nating laliman. Diba? So, konting calculator lang. So, ang ending nito, sabihin natin, i-fix na natin sa 1,000,000. After 5 years, meron kang sasakyan. Or after 5 years, 1,000,000. O, alin ba doon ang mayroong pakinabang? Siguro sa mga too much money ay yung ganong amount ay baliwala yung 1,000,000. Pero sa tulad ko, sa tulad mong hirap din, yung 1,000,000 after 5 years, I think naman, malaking tulong na yun sa atin. Pwede man nating sabihin nyo na money work for me, money work for you. Meron kang 1,000,000 katulong.
tutulong sa iyo sa pagbigay ng income. Di ba? So, siguro radical thinking, maganda kasi ang mayroong sasakyan, lalo na pagbago. So, siyempre pag may sasakyan ka, makakapagpasyal ka sa malayo, kasama yung inyong family, so, di ba? At hindi ka mauulanan kapag pumapasok ka, medyo yun, parang pag may sasakyan ka, iniingganyo ka tuloy na gumastos kasi gagala ka, mamamasyal ka. So, pag kumuha po tayo ng sasakyan, sigurado yan, meron kang accountabilities. Ang sigurado dyan, kumita yung dealer. As well, yung bangko. Siguro yung pang-apat, yung bumili na. So ngayon, sugal pa yon kung depende kung saan mo siya gagamitin. Pero kung sabi ko nga, lagi kong sinasabi yon, hindi namang masama ang mag-utang kung ang balik nito ay doble. For example, kung magbabayad ka sa bangko ng 2% a month per capital ng inutang mo, pero kung magbabalik naman sa iyo ay 5%, meron kang kitang 5% a month, so pwede. Pero kung hindi, abay, pag-isipan mo muna ng maraming business, baka naman sablay talaga yung decision natin. Diba? So, yung pagkalugi sa papasukin natin, andun na yon. Pag sumugal ka kasi, pwede kang kumita, pwede kang malugi. So, ano yon? Kumbaga sa anong bang tawag sa mathematics niyan? Or sa term ng business. Kung sa salitang street ay bahala na. Basta ang gusto mo ay ginawa mo. So, kasi kung mas mapangit naman kasi yung kung wala ka tayong gagawin. Di ba? Yun ang pangit. So, parang lilipas yung panahon na sana marami kang bagay na pagsisisihan na dapat ginawa mo pero hindi mo nagawa kasi natatakot ka. Siguro ang diskarte natin dito, mag-research tayo, magpag-aralan natin maigi, pag-isipan natin yung papasukin natin. Kung ever na sabihin natin malugi ka, ay marami pa tayong pagkakataon, marami ka pang pagkakataon na bumangon. Diba? Unlike sa kukuha ka ng sasakyan, so hindi naman ako against doon, no? Siguro pag-isipan muna natin kung ito ba ay asset o liabilities. Kasi pag asset na automatic, ay di sana ay lahat ng gustong kumuha na ng sasakyan ay kumukuha. Pero unfortunately, yung iba talaga dito ay, o karamihan talaga, almost, gusto lang, hindi naman kailangan. Yun po ang ating asset and liabilities, no? So, bakit ko to nasabi? Kasi sa middle class kasi, kaya nga middle class, diba? So, ito yung stage na maaari tayong bumagsak o maaari tayong umangat. So, middle. Baba, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Yan po. Kaya pa middle class. Sana hinay-hinay lang tayo sa pagbili ng mga accountabilities or asset. Pag-isipan natin kung yung mga binibili ba natin, ito ba ay asset, ito ba ay liabilities. So, kung may future ba ito. Hindi lang kasi ngayon ang iniisip natin eh. So, think 5 to 10 years, ano ba ang kalalagyan ko dito sa ginagawa ko. Yun po ang aking advice na kasi po talagang sa panahon ngayon, tulad nating mga middle class, natin, no? Di ako kasama. Kayo lang pala tulad yung mga middle kasi mahirap. Poor pa ako ngayon. Pero going to the rich later ay maraming nagkakamali na nasa gitna ka na
nasa middle class ka na, pagdating mo ng panahon, sabihin natin 10 years to 20 years, ay babagsak ka ngayon kasi mali yung diskarte mo. Isa pa itong sinasabi ko lagi sa mga magulang, sa ating mga magulang, na i-delete natin yung itinuro sa atin ng matatanda na tawag nito, pagkumbaga sa cycle lang. Ang ating mga anak ay siyang babangon sa ating kaginhawa ba? Ating anak ay aangat sa ating buhay. So kaya alam ko obligasyon natin 'yon. Pero dapat hindi tayo umasa sa ating mga anak, lalong-lalo na pag hindi na tayo productive. Ang ibig ko sabihin, kung hindi na tayo kumikita, sabihin natin in short, pag-retired natin, marami kasing magulang na umasa sa kanilang anak, which is na failed yung anak, pusoy, di ba? Failed, talo, so ang labas pusoy. Unlike na ganito gawin natin, dapat ang thinking natin ay obligasyon natin yung pag-retire natin. So ngayon, yun sigurado ng panalo yun. Kasi matalo man yung anak mo, ang ibig sabihin, hindi man gumanda yung buhay, at least ikaw, andyan ka pa rin. So ngayon, paano ka ngayon tutulong kung ikaw ay talo din? O, di ba ang labas nga, tigasin. Bagsak ka ngayon, tigasin ka, tigasaing, tigalaba. Hindi yung darating ang araw na pag lumapit sa inyo yung anak, bibigyan mo ng 5,000, 10,000 para maghanap ng katulong niya, di ba? Para magtrabaho siya, o yan, bahala sa katulong mo. O, ito 10,000, hanap ka katulong mo. Ako may lakad ako ngayon, huwag mo akong isturbuhin. Di ba? So doon tayo sa pwesto kung saan tayo panalo. Di ba? Bakit ka tataya kung sure ka nang alam mong hindi naman sigurado ang tama? Kung mayroon naman sigurado, di ba? So kung wala kang choice, never mind. Pero kung may choice ka naman, sulat natin mga middle class, na dapat pinaghahandaan, dapat tumitira tayo ng sa atin na at least kahit konti para sa ating retirement. So at least hindi man magtagumpay yung anak natin, mag-failed man siya, andyan ka pa rin. So andun pa rin yung sasabi natin kung pagmamahal ba yan o suporta, kung ano man tawag yan, andun ka pa rin kasi mayroon ka pa, hindi ka na-failed. Yung thinking mong mahabang panahon ay nandyan. So sana ganito po lahat tayong mag-isip. So alam kong yung marami sa ating nanonood ay kulang talaga ang kinikita. So hindi po yun dahilan para hindi tayo magtira ng para sa sarili natin. So ang ibig ko lang sabihin, maghanap kayo ng diskarte. Diskarte na magkaroon kayo ng tira para sa sarili natin, para sa sarili nyo. Gusto kong makita after 10 years to 20 years, may makakasalubong ako, isa man lang o dalawa sa mga sa inyo, nang dahil sa iyo pulisya ko, ay nagkaroon ako ng idea. So kaya hito ako ngayon, money work for me. So retired na ako, meron akong 3 milyong amount na nagtatrabaho para sa akin. Ito ay idea mo. So masaya na ako nun. Siguro kung aalokin nyo akong magkape ng 3-in-1, okay na sa akin yun. At magkakwentuhan tayo later. So masaya na, ako na yung pinakamasayang tao sa balat ng lupa noon. Diba? At least hindi man ako nakatulong financially sa inyo. Yung ideas natin na binubroadcast dito, binibigay sa inyo ay nandyan. So mas mahigit po to sa pera. Kasi yung pera,
kahit bigyan ko kayo ng 1,000 ngayon, 2,000 ngayon, kung hindi nyo alam kung saan nyo gagamitin, deleted po yun. Bali, wala yun. So, yun, mahaba na po ang ating video. Thank you for watching. At my name is Pulisya ko at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching and see you my next video. Ay, subscribe please.